8 taon lamang si Divina nang ampunin niya ang anak ng kaibigang si Nora. Sanggol pa lamang si Ronnie nang kunin niya ito sa poder ng lolo at lola nito na wala nang kakayahan upang ito ay alagaan. Pagkatapos kasing manganak ni Nora, ay basta na lamang nitong iniwanan ng anak sa mga magulang. Nang mga panahong yun, nag-aaral pa si Divina. Ngunit hindi naging hadlang sa kanya na ampunin si Ronnie. Lumaki kasi siyang may kaya sa buhay ang pamilya, kaya ipinaaalaga niya sa ibang tao si Ronnie habang siya ay nag-aaral. Nang siya ay nakapagtapos, ay tsaka naman siya tumutok sa negosyo ng kanilang pamilya. Lumipas ang ilang taon at nakapag-asawa na si Divina. Isang lalaking nagmula rin sa mayamang angkan. Ngunit sa loob ng ilang taon, hindi sila biniyayaan ng anak. Tumuntong sa edad na 19 ang kanyang ampon at kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Sa hinagap ni Divina, hindi niya lubos maisip na ang itinuturing niyang anak ay magbabago sa paningin niya. Isang gabi kasi, natagpuan ni Divina ang sarili na nakatitig sa natutulog na si Ronnie. Hindi niya alam kung bakit siya napadpad sa silid nito. Pinagmasdan niya ang mahimbing na pagkakatulog ni Ronnie. Tila yata naiinitan ito sa kabila ng malakas na aircon ng silid na yun. Kitang-kita niya mula sa lampshade ang nakahulma nitong katawan. Hindi niya lubos maisip na lalaki ng ganoon katikas ang kanyang ampon. Kung dati ay kalong-kalong lamang niya ito sa kanyang mga bisig, ngayon naman ay tila siya na ang kasya sa mga bisig nito. Napalunok si Divina. Naisip tuloy niya kung bakit hindi man lang siya biniyayaan ng tunay na anak. Napabuntong hininga si Divina. Ilang taon na rin ang lumipas, ngunit hindi pa rin nagpapakita ni Anino ng kanyang kaibigang si Nora. Lumapit pa siya sa anak niya. Wala man lang itong kaalam-alam na hindi siya ang tunay na ina nito. Ngunit mas mabuti na sigurong wala itong alam para na rin sa ikapapanatag ng loob nito. Ngunit bago pa tuluyang nilisan ni Divina ang silid ni Ronnie, pinagmasdan pa niya ito ng maigi. Nagmana pala ito sa ina. May itsura si Nora, kaya hindi na nakakapagtaka na nakuha ng anak nito ang magandang muka. Ngunit bumaba pa ang mata ni Divina sa katawan ng ampon niya. Hindi niya alam kung bakit siya napalunok ng mga oras na yun. Tila ba nagkaroon siya ng kagustuhan na ito ay yakapin. Ganun pa man, nagpigil si Divina. Baka magising pa ito at baka kung anong isipin. Ngunit ang hindi pa niya maintindihan ay kung bakit tila ay nagiinit ang kanyang pakiramdam. Hindi ganoon kainit katulad ng nararamdaman niya sa tuwing kasama niya sa kama ang kanyang mister. Ipinilig ni Divina ang kanyang ulo. Baka nahaluan na kung ano-ano ang kanyang utak at iba na ang kanyang iniisip. Labag man sa kalooban, pinili ni Divina na lumabas na lamang ng silid at bumalik sa silid nilang mag-asawa. Hindi pa rin mapawi-pawi ang init na lumukob sa kanyang buong katawan ng mga oras na yun. Pilit niya yung iwinawaksi at hindi pinapansin. Ngunit talagang nakahulma na sa kanyang balintataw ang gandang lalaki ng kanyang ampon. Mahimbing sa pagtulog ang kanyang mister nang tumabi siya sa higaan nilang mag-asawa. Kung ang kanyang mister ay nagmamadaling magkaroon sila ng anak, ay kabaliktaran si Divina. Para sa kanya, sapat na si Ronnie. Nang gabing yon, nakatulog si Divina at nagising ng madaling araw sa kalabit ng kanyang mister. Alam niyang kapag ganoong oras ay aktibo ang kanyang mister sa gawaing iyon. Nakatalikod siya sa gawin nito at ramdam na ramdam niya ang mga kamay nito. Mainit ang palad nito at talaga namang dahilan ng pagpikit ni Divina. Ngunit hindi niya lubos maisip na papasok sa kanyang isip ang ampon na si Ronnie. Para na rin niyang inisip na ito ang may gawa ng bagay na iyon sa kanya at sa kadahilan ng iyon, napukaw ang init ng kanyang katawan. Hinayaan niya ang mister sa ginagawa nito. Minsan, naiinis siya dito, yung tipong kasi simula pa lamang, gusto na agad matapos. Minsan hindi niya maiwasang magsawa. Lalo pa at madalian lang ang gusto ng kanyang mister. Kumbagay nabibitin siyang masyado na siyang dahilan ng pagkairita niya. Ngunit wala siyang magagawa
sapagkat iyon lang ang kayang gawin ng mister sa kanya. Ilang sandali pa nga'y naramdaman ni Divina ang biglaang pag-iisa nila ng kanyang mister. Napakagatlabi pa siya sapagkat hindi siya ganung handa. Hindi man lang siya nakaramdam ng saya ng mga oras na yun. Ang kaninang bagay sa imagination niya ay nawala sapagkat katulad ng dati, wala pa ring pag-iingat ang kanyang mister. Para bang ito lang ang may karapatang sumaya't wala siyang karapatan. Nahulaan niya na kapag natapos na ito sa ginagawa, basta na lamang siya nitong tutulugan. Bagay na ikinaiirita ni Divina. Isa rin siguro iyon sa dahilan kung bakit hindi sila magkaanak. Iyon at iyon nga ang nangyari, katulad ng inaasahan na ni Divina. Naiwan na naman siya sa ere at muling bumalik sa pagtulog ang kanyang mister. Kaya naman kinabukasan, laking pasasalamat niya nang magpaalam itong uuwi muna sa probinsya ng mga ito. At isang masamang balita ang natanggap nito kinabukasan. Namatay ang lolo nito at pinilit pa siyang isama. Ngunit tumanggi si Divina. Napag-isip-isip niya na iyon na nga ang oras na makakapagpahinga naman siya at makakalayo muna sa piling nito. Naghanap siya ng ibang dahilan at mabuti na lang at hindi na nagpumilit pa ang kanyang mister. Susulitin niya ang bakasyon na walang ibang kasama sa bahay, kundi ang kanyang ampon. Nang tuluyan ngang makaalis ang kanyang mister, ay akala ni Divina masusolo niya na si Ronnie. Ngunit hindi pala. Nang araw na iyon, ipinakilala nito sa kanya ang sinasabi nitong kasintahan. Hindi alam ni Divina kung bakit tila nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Pagkatapos niyang arugain at ituring na kanyang anak, mahuhumaling lang pala ito sa babaeng hindi naman ganoon kaganda. Masama ang loob ni Divina kay Ronnie, kaya naman hinayaan niya ito at hindi inimik ng buong araw. Hanggang sa matagpuan niya ito sa kanyang silid at mukhang nahalata yata nito ang kanyang pag-iwas. Mama ang tawag nito sa kanya, kaya napabuga siya ng hangin. Kay sarap sa pandinig noon, pero mas masisihan siya kung sa kanya muna ang atensyon ni Ronnie. Lumapit ito sa kanya, tsaka siya tinanong kung galit ba. Nakatingala siya kay Ronnie at hindi halos na mas matangkad na ito kaysa sa kanya. Parang may kung anong lumukob sa pagkatao niya ng mga oras na yun habang nakikipagtitigan kay Ronnie. Napalunok siya. Mas lalo pang gumuwapo si Ronnie sa paningin niya. Iyakap niya ito ng mahigpit at tuluyan na siyang nawala sa kanyang sarili. Kay bango ni Ronnie, amoy na amoy ang lalaking amoy nito. Kulang na lamang, manginig ang kanyang tuhod habang ito ay yakap. Nakakahiya mang aminin, ngunit ng mga oras na iyon, isa lang ang iniisip ni Divina. Kay sarap sigurong gawin ang bagay na iyon kasama si Ronnie. Hindi na siya nakapagpigil pa at tumingkayad at pilit na inabot ang mga labi ni Ronnie na noon ay halatang nagulat sa ginawa niya. Ngunit ayun na siya at tuluyan ang nagtagumpay na mahagka ng labi ni Ronnie. Tila siya nawala sa kasalukuyang mundo at dinala sa kung saang planeta. Pinakiramdaman niya ang lalaki at hindi man lang ito natinag sa ginawa niya. Halatang nagulat ito, ngunit iyon na ang pagkakataon niya. Binulong niya kay Ronnie na hayaan siya sa kung anumang gagawin niya. At tila na-estatwa naman si Ronnie nang ito ay pinugpog ng halik sa muka. Bahala na kung anong mangyari, basta ang mahalaga ay ang nararamdamang init ni Divina ng mga oras na yun. Ni sa hinaga pa hindi lubos maisip ni Divina, nagaganti ng halik si Ronnie. Tila ba tuluyan na rin itong nawala sa sarili. Nagawa pa siyang yapusin at ramdam na ramdam ang matinding panggigigil. Hanggang sa maramdaman niyang tuluyang lumapat sa malambot na kama ang kanyang likuran. Nagawa na pala siyang ihiga roon ni Ronnie. Walang kasing saya ang nararamdaman ni Divina ng mga oras na yun. Talagang naisip niya na sana hindi bumalik sa katinuan ng pag-iisip ni Ronnie nang matuloy nito ang dapat na ituloy. Hindi na siya nito pinaghintay pa at muli nang naglapat ang kanilang labi. Mainit at nakakadarang. Napakapit na lamang si Divina kay Ronnie. Kumawala ang ingay sa kanyang lalamunan ng mga oras na iyon. Doon ay halos kapusin na ng paghinga si Divina. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ang pakiramdam. Yung bagay na kailanman, hindi niya naramdaman sa kanyang mister.
Maya-maya lamang, ginawa ni Ronnie ang bagay na makapagpapawala sa kanyang sarili. Halos mapasinghap si Divina. Talagang mababaliw siya anumang sandali. Hindi niya na halos malaman kung saan kakapit ang kanyang mga kamay na mga oras na yun. Ilang sandali pa't hindi na nga rin nagpaligoy-ligoy pa si Nonoy. Agad nang ginawa ang bagay na parehas nilang mararating ang dulo. Sa puntong yun, ay halos wala nang pagsidlan ng sayang nararamdaman si Divina. Dahil sa nararamdamang pagkasabik at pagkauhaw, natatanaw niya na ang paglapit niya sa dulo. Habang ang kanyang mister ay nagdadalamhati't walang kaalam-alam sa ginagawa niya, kasama si Ronnie. Ayun siya at baliw na baliw dahil sa ginagawa nila. Walang ibang maririnig sa silid na yun, kundi sila lamang. Nang sumunod na mga sandali, tuluyan nang nilamon ng tagpong iyon si Divina. Halos mawalan siya ng ulirat nang marating ang dulo. Ayaw na sana niyang matapos pa ang ganoong pakiramdam. Batid niyang sabay nilang narating ni Ronnie ang dulo. Kapwa sila walang lakas na napahiga sa kama. Nakikiramdam lamang sa isa't isa. Nihintay kung sinong magsasalita. Halos hindi makapaniwala si Divina sa mga naganap. Ilang sandali pa lamang ang nakalilipas. Ngunit ano pa at nangyari na nga ang nangyari at hindi niya iyon pinagsisisihan. Wala nang naging reaksyon si Ronnie pagkatapos ng nangyari. Para bang katulad niya, hindi rin ito pinagsisihan ng bagay na iyon. Mas mabuti na nga sigurong wag na nilang pag-usapan ng tungkol sa nangyari. Basta silang dalawa lamang ang nakakaalam ng tungkol doon. Hindi alam ni Divina kung kailan ang balik ng kanyang mister. Pero isa lang ang alam niya. Susulitin niya ang mga oras na silang dalawa lamang ni Ronnie sa bahay. Tutal naman at bakasyon at hindi naman ito lumalabas ng bahay. Maliban na lamang kung papasyalan ng kasintahan. Sa naisip, biglang uminit ang ulo ni Divina. Bakit kasi dumating pa ang babaeng iyon sa buhay ni Ronnie? Pero sasamantalahin niya na muna habang wala ang kanyang mister. Pakikiusapan niya si Ronnie na kung maaari, doon na muna pumirmi. At wag na muna itong makipagkita sa kasintahan. Tutal kapag bumalik na si mister, ay tiyak na hindi na mangyayari pang muli ang naganap sa kanila ni Ronnie. Napahimbing ang tulog ni Divina at ganoon din si Ronnie. Araw ng linggo ay maagang gumising si Divina. Maganda ang kanyang gising at nakaligo na rin. Fresh na siyang nakaharap sa salamin sa loob ng silid nilang mag-asawa nang pumasok si Ronnie. Napangiti si Divina. Magsisimba pa naman sana siya, ngunit parang hindi na matutuloy sa paraan pa lamang ng pagtitig sa kanya ni Ronnie. Hindi man sila nagkakausap, ngunit tahimik namang nagkakaintindihan ang kanilang mga mata. Ilang saglit pa, niyapos na siya ni Ronnie. Kampante si Divina at batid niyang hindi pa iyon ang araw ng pag-uwi ng kanyang mister, kaya marami pa silang oras. Napakapit siya sa batok ni Ronnie nang buhatin siya nito at dalihin sa kalapit na kama. Noon ay binundol ng galak ang dibdib ni Divina. Biglang nag-init ang kanyang pakiramdam. Maya-maya pa, tuluyan na nga nilang ginagawa na naman ang bagay na iyon. Sa hindi inaasahan, narating niya ang dulo na talaga namang halos magpawala ng kanyang ulirat. Buong akala ni Divina, magtatagal pa ang kanyang mister sa probinsya. Ngunit kinabukasan noon, araw ng Lunes ay nakauwi na ito. Sinabi nito na miss siya nito kaya pagkatapos ng libing, kaagad ditong umuwi sa kanilang bahay. Balik sila sa normal ni Ronnie, nang sa ganoon hindi makahalata ang kanyang mister na mayroong kababalaghang nagaganap sa pagitan nila ni Ronnie. Yun ang ikinaiinis ni Divina. Panay rin kasi ang alis ni Ronnie nang dumating na ang kanyang mister. Tsak na sa kasintahan ito tumutungo at doon siguro nito ibinubuhos ang init. Kaya naman isang gabi, pagkatapos nilang maghapon ng mag-asawa at kasalukuyang naguhugas ng plato si Divina, nang dumating si Ronnie. Ramdam niya ang presensya nito, ngunit hindi siya kumibo. Malaki ang pagtatampo niya rito na nagmistula siyang bata na hindi nabilhan ng candy. Ilang sandali pa, ramdam niya ang paglapit ni Ronnie. Mainit ang pagbuga nito ng hininga sa kanyang batok na siyang dahilan kung bakit napalunok si Divina.
Sobrang miss niya na ito at gusto na sana niyang gawin ulit ang mga bagay na ginawa nila nang wala ang kanyang mister. Lumingon siya at nakita si Ronnie. Noon ay naamoy niya ang alak mula rito. Kumunot ang noo niya. Mukhang nalasing ang kanyang anak. Walang salitang hinila siya nito patungo sa likod bahay. Madilim ang parteng yun kaya walang makakakita sa kanila. Tiyak niyang naroon na rin naman sa silid nilang mag-asawa ang kanyang mister at nanonood ng paborito nitong palabas. Halos hindi na makapaghintay si Divina. Siya na mismo ang tumingkayad upang abutin ang labi ni Ronnie. Walang katulad ang sayang nararamdaman niya ng mga oras na yun. Sabay nilang nilakbay ni Ronnie ang daan patungo sa dulo. Pagkatapos ng tagpong yun ay nasundan pa iyon ng maraming beses. Hindi mabilang sa daliri kung ilang ulit silang sumalisi ni Ronnie para lamang pagsaluhan ng bagay na iyon. Hanggang sa isang araw, nalaman na lamang ni Divina na hindi normal ang nararamdaman niyang madalas na pagsama ng kanyang pakiramdam. Noon ay napag-alaman na niyang siya ay buntis. Wala siyang kaidi-idiya kung sino ang ama. Nalaman iyon ng kanyang mister at ikinatuwa nito iyon ng husto. Siguro paglabas ng bata, baka magkaroon siya ng ideya kung sino ang ama. Baka magmana ito sa kanyang mister o hindi kaya kay Ronnie. Nagalak ang kanyang mister sa pagdating ng kanyang anak na inaakala nitong anak nito, ngunit hindi sigurado si Divina. Kahit pabuntis siya, palihim pa rin silang nagkakasala ni Ronnie. Wala itong ipinagbago. Alam nito na posibleng ito ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. At isa lang ang hindi nito alam, na hindi siya ang tunay nitong ina. Kaya naman wala nang puwang pa para sabihin niya rito na hindi siya ang tunay nitong nanay. Dumating ang araw na nanganak si Divina. Walang kasing saya ang mukha ng kanyang mister habang karga ang kanila raw anak na ayon dito ay kamukha nito. Ngunit ang hindi nito nakikita ay mas kamukha ito ni Ronnie. Noon ay alam ni Divina na si Ronnie ang ama ng anak niya.